Talaga yung pinakagusto ko talaga, matry magmotor sa Japan. Kung paano nga ba talaga mag-rent ng motor dito, tsaka kung anong mga kailangan. I-share ko sa inyo kung paano talaga yung parang main process niya. Kahit yung pag-reserve ko dun sa app para makapag-drive ka dito sa Japan, your driver's license sa Pinas, siyempre. Tapos yung passport natin, kailangan kasama rin yun. Tapos yung international driving permit. Helmet? Full face? Helmet Yeah. が 1,001. Ah, 1,001. this. Okay. Hirap guys, di kami magkaintindihan. So, type lang tayo dahil di tayo maintindihan. So, pakarinig natin sa kanya. 1月1日にバイク代を支払うために復帰します。 Oh, so I will pay online. 自転車で来ても大丈夫です。出発の時間は何時ぐらいになります？ What time are you open on January 1? 1月1日はいつ開店しますか？ 7 o'clock. 7 o'clock? No New Year! Yeah. Okay. ありがとうございます。 Sobrang struggle na may pag-usap. Bali, dito lang siya sa may sa may Ota City, dito sa may gas station. So maliit lang siya, pero pwede na at least walking distance lang sa amin. So Honda Rebel 250 to. So ito yung ibubuk ko, ito yung i-rent ko ng January 1. So yun guys, yun yung struggle maipag-usap sa hapon. Tapos ibubuk na natin yun online. Ito muna tayo ngayon sa Mega Donkey. Nagsasama muna sila mag-shopping. Pero tayo re-reserve na tayo online dun sa Rental 819. So i-reserve natin yung Rebel 250 doon para kahit pa paano sanay tayo sa motor. Tapos isasama na rin natin yung rent na full face helmet para may helmet na tayo. Kasi ito pala yung website nila, yung Rental 819 sa Otocho. So itong motor na nandun, nakita natin 250cc na Yamaha YZF R25, di natin alam yun. Tapos ito yung re-reserve natin, yung Honda Rebel 250. Tara, reserve natin tong Rebel 250. So guys, nakapagpa-reserve na tayo dito sa Rental 819. Bale, kukunin na lang natin siya sa January 1, sa New Year. At open daw sila ng 7 AM. Hindi daw uso New Year dito. New Year lang, pero hindi uso yung puyat-puyat. Tapos ang kailangan lang na requirements ay syempre yung Philippine driver's license natin. Meron tayo niyan. Tapos syempre yung passport. At saka itong international driving permit na kinuha natin sa AAP sa Philippines. Bali online lang to. Tapos nakuha ko siya agad after 1 day. So yun yung mga requirements para makapag-rent ka ng motor dito sa Japan. So ayun guys, Happy New Year. January 1 ngayon. Napang diin na naman tayo. Pupuntahan na natin yung rentahan nating motor sa Rental 819. Yung New Year's Eve dito, walang kaganap-ganap. Talagang bahay lang sila. Parang di nga sila excited sa New Year. Parang gusto na nila magtrabaho agad. Baka ganun talaga yung culture nila dito sa Japan. 25 minutes walk from here yung pupuntahan natin. So medyo malayo-layo rin, pero di man nakapagod dahil malamig. Sunod sa batas, kahit walang nakatingin. Pupunta kayo dito sa Japan, mapapansin nyo, napakaraming nakabike dito. As in, halos lahat nakabike. Ang daming nakapark na bike sa daan nang walang lock. Tapos hindi siya nanakaw talaga. Parang yun yung pinaka-mode of transportation nila eh. Bike, train, taxi, bihira lang kasi parang mahal yung taxi. Tapos sa bahay-bahay walang mga parking. So mayroon sila mga parking slot na ganyan. So parang pay parking yan. So hindi lang pala sa atin yung nauuna yung bahay bago parking. Kaya huwag kayong magalit dun sa mga may kotse na walang parking. Dito na tayo sa Rental 819 Otachuo branch. Inaantay na tayo ng mga motor.
Ayan na. Uy, niready na nila yung rebel natin guys. So ayan na. Ayan yung rebel natin. Naka-ready na. So ganito ito lang yung maging struggle natin. Kakausapin natin ng English na may Spanish accent yung mga Hapon na nandito. So papakita ko sa inyo kung paano yung style. Reservation, rebel, rent, motorcycle. What do I need to give? Okay, translate daw. My international passport and my driver's license. Yeah. 車載のトラブル、事故の時はこちらに電話ください。電話ください。はい If you have a car accident, please call us. Kung mag-Japanese, no? Gagano mo lang. Lalagyan mo lang ng, is this car okay na for rental? Maintindihan nila. Okay, so, pinapakita nilang na walang gas-gas na kahit ano. So, babalik natin siya ng ganito. Okay. Kulang kung okay na yung gas. ガスは大丈夫ですか？ Oh, okay, okay. Ang ina niya daw. Ang bait kasi idol Ang liit niya pala tignan ng 250, no? Ang liit niya tignan, guys. Yan naman, ang daming buta. So ibig sabihin parang kulang na kulang yung makina niya sa body ng motor. Yung shape ba? Maliit. Tapos yan, single cylinder lang. Mini Rebel. Goods na, na-check na natin. Bigyan tayo ng helmet. Set up na lang natin helmet para sa camera. Kure. Yeah. Kure desu ne. Lock. Yeah. あ、そっか。あ、そっか。持ってるんだもんね。いや。あ、そうだ。OK。Kita kasi mas. どうもどうも。Okay guys, all set na ang ating Rebel 250. Tayo ay lalarga na. Kasama pa rin natin DB Cruiser, solid na solid. Ayusin lang natin tong salamin ko. May mga panggawa ng motor pero panggawa ng salamin wala. Ayun, all set na. Aalis na tayo. Nakakapanibago, ang liit. Ito, kailangan natin ito malaman. Yung kabilang kalsada, bali oh, yeah, sorry. Yun, unang kapalpakan natin. Mali yung ginawa ko kanina. Siyempre sanay tayo sa Pinas na tingin muna sa kaliwa tapos tingin sa kanan. Dito pala dapat tingin mo muna sa kanan tapos tingin ka sa kaliwa kasi nga baliktad yung daan nila dito. Yun ang pinag-aaralan ko talaga nung day 1 pa lang dito sa Japan. Pinag-aaralan ko na talaga yung kung paano mag-work yung kalsada dito. Dahil mahirap talaga pag di ka sanay. Para akong laging naka-counterflow. Ganun yung pakiramdam. Wala naman tayo pupuntahan specifically pa ngayon kasi medyo maaga pa, 9 AM pa lang. Pupunta kasi tayo mamaya dun sa Tokyo Ricoland. Dahil January 1 ngayon, baka close pa yun. Ngayon ikutin muna natin tong lugar kung nasan tayo nag-i-stay dito sa Ota City Omori Station. Dito tayo pala, no? Ano ibig sabihin yan? Bawal? Bawal dito? Yan ba yun? Oh, no stopping. Hindi, no. Enter yan eh. Pag ganun. Ay, shit. Namatayan tayo. Kinabahan ako doon. Namatay ah. Ba't ayaw mag-start, no? Malamig. Ito, stop nakalagay kasi may mga pedestrian. So, pag may mga gantong pedestrian, dapat paunahin mo talaga sila. Saka namamatayan ako guys ha. Medyo nagagaanan ako.
Ayan, pwede na tayo dumiretso. Oo, Mori. Oo, Mori. Yan, padaanin mo muna yung mga pedestrian. Full stop ka talaga dapat. Tapos yan, pwede na. Ayan, so guys, bale dito tayo nag-i-stay sa Apa Hotel. Ngayon magpapahinga lang tayo dito saglit. At tayo ay mag-check lang ng mga kailangan. Pwede na yun, pahinga na yun. Ang struggle ko lang ngayon, di ko alam kung kakayanin ba na itong outfit ko, yung lamig. Dahil dito ngayon sa Tokyo is ano to ngayon naka 3 degrees dito ngayon. So bale, ganun kalamig. Bale, medyo giniginaw pa ako. Pero kaya naman to. Kayang-kaya natin to. Pero ginawa ko yun, alamig. So yung isa pang kakaiba dito, pag kumanan tayo is dito sa kabilang lane agad, hindi yung same lane natin, di ba? Dati pag sa atin kanan tayo, dito tayo sa lane na to, tas gaganon. Pero ngayon, ganyan, tas ganon. Baliktad talaga mundo dito, guys. Baliktad ang mundo ng mga Hapon, o baka tayo yung baliktad yung mundo. Sheesh! Nagbabars pa. Pag may mga ganyan triangle na stop, kailangan nag-stop ka dyan ng dalawang paa. Tapos pag safe, okay na, turn right na tayo. Stoplight pa rin, pero walang nakalagay, so bawal. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan eh. Wala man nakalagay na no left turn on red signal. Pero baka yun yung nakalagay. Kaya, sige. Hindi lang tayo dadaan sa expressway nila kasi hindi naman tayo sanay dito. Baka wala pa tayong pambayad. Kaya tamang muna tayo, main road lang. Wala ba to? Ay, wala ata to eh, no? Pwede ata to. Doon pala yung stoplight na ito, Bonakid. Doon pala yung stoplight no, hindi pala dito. Buisit na yan. Mali. Pahiya. Pahiya konti. Malinaw naman yung mga signs. Ayun, meron naman nakalagay diretso o hindi. At may green light, red light naman. Kaya hindi tayo mahiraman. Huwag lang tayo maging kamote. Bawal kamote dito sa Japan. Nangangatog ako sa lamig. Lamig. Ibang lamig to. Hey, paaraw na lang tayo. Ayan, yun yung panlaban dito, paaraw. Para mainitan ka ng konti. Yung driving nila dito is right hand. Nasa right side, pero left lane ang pinaka-ride talaga nila. So akala ko pati sa motor ganun din. Hindi naman pala. Akala ko pati yung clutch, yung throttle nasa lilipat sa left. Di pala. Utak ko lang pala yung baliktad. Pero ang cute ng Rebel, no? Ang liit. Parang pakiramdam ko 6-footer ako. Siguro ganito yung pakiramdam ni Jao Moto nung ni-review niya yung Rebel 500. Parang ang liit-liit. Medyo hindi halos bend yung legs niya. The land of the rising sun. Nandito tayo sa the land of the rising sun. Grabe. Sa school ko lang narinig yun. Tapos ngayon nandito na ako. Ow! Grabe, ang saya. Nakakakilig. Woo! Nangangatog ako sa ginaw. Grabe, ang lamig dito. Nakikilig ako. 60 pala, speed limit dito. Sagalin na natin 60. Yan lang. Tayo naman, 5th gear na to. Nasa 60 tayo. Grabe, ganun kababa yung motor na to. Mali yung get up natin. May tunnel tayong dadaanan.
Nanginginig ako. Damn! Damn! Kakaibang tunnel to ah. Ang ganda dito ah. Guys ko na yun, naririnig niyo ba yung utog nung ngipin ko? Para akong estudyante na para akong grade 1 na hirap gumising tapos biglang pinaliguan ng malamig na tubig. Ganun yung pakiramdam. Malamig. Kaya kakaiba dito sa Japan guys eh. Pag nasa labas ka talagang malamig. Kaya papasok ka sa mga store, restaurant, sa mga mall para magpainit. Hindi tulad sa atin sa Pinas, baliktad na baliktad lahat. Pupunta ka sa mall para magpalamig kasi sa labas napakainit. Kung di natin dala to si DB Cruiser na phone holder, wala tayong kahit anong pang GPS. Walang sabitan ng phone. Dito na tayo sa Tokyo Ricoland. Nasarado pa. Kaya hanap muna tayo ng makakainan. So guys, dahil mamaya pang 11 magbubukas yung Ricoland at tayo ay gutom na. Ngayon ay 9:48. So pumunta muna tayo doon sa Lawson. Kakain muna tayo saglit. Papatanggal gutom dahil wala pa tayong kain. Lamig, sobra. Kasi sabi ko na una mong titignan itong kanan tsaka katitingin sa kaliwa kung wala. Kasi sa Pinas kaliwa mo nang titignan mo tsaka katitingin sa kanan. Kaya kanina una pa lang muntik na ako. Ayun, may parking sa Lawson. Doon tayo tatambay muna saglit. Saan parking ng motor? Pwede na siguro dito sa arawan para kahit pa paano maarawan tayo. Ang lamig eh. Okay. Kain muna tayo guys. At gutom na ako. Naman yung maganda sa Family Mart nila. Makakain ka ng ganito na madali lang bilhin. Di na kailangan pumunta sa mga Japanese restaurant. Siyempre nasa Japan ka, bira lang sa atin sa Pinas. Tara tikman natin. Mami Japan. Solid, parang donut. Salmon. Habang nagpapalipas tayo ng oras na nag-aantay magbukas yung Ricoland, kwentuhan muna tayo. So guys, ito nga palang pag rent ko ng motor, talagang pinag-aralan ko ito mabuti. Search ako ng search sa YouTube kung paano ba mag-rent ng motor dito sa Japan. And nakikita ko sila Kong TV, si Motodeck, pati meron din mga Pinoy vloggers na nagpapakita na nagmotor sila sa Japan. Kasi yun talaga yung pinakagusto ko talaga, matry magmotor sa Japan. Ang problema, hindi naman nila shinare ng malinaw kung paano nga ba talaga mag-rent ng motor dito tsaka kung anong mga kailangan. Kasi meron silang mga meron silang mga tour guide. So parang yung iba siguro hindi nagre-rent, pinapahiram lang. Yung iba nagre-rent tulad nila Motodeck, pero hindi sinabi na kung paano mag-rent. So sinabi lang nila kung saan mag-rent, doon nga sa Rental 819. Nag-apply ako online sa AAP para magkaroon ng International Driving Permit kasi yun yung pinaka-importante. Nag-apply lang ako nun online, one day process, tapos pinadala na nila sa akin kinabukasan. Pag sa motor naman, dito naman, ang mali ko, ang akala ko pwede siyang i-rent yung mismong same day. Tapos parang doon mababayaran, pero hindi sila tumatanggap. Ang tinatanggap pala nila is card lang. So bali i-connect mo dapat yung card mo doon sa app na Rental 819, tapos doon mo babayaran yung pag-rent ng motor pati helmet. Ang mga kailangan, International Driving Permit na makukuha mo sa AAP, sa atin yun sa Philippines, online application. Tapos yung driver's license natin dapat hindi
expired, dapat updated. Tapos yung ating passport lagi nating dala. Dito ba yun? Tama ba? Paano ba to? Pipindutin ko lang to? Close pa ba to? Paano ba to? Close pa ata pag ganito, no? Di ko alam, putik. Dito kasi dito yung driver side. Oo nga pala, dito yung driver side, guys. Talaga naman palpak eh. Sarado pa talaga. Wala pa eh. Wala, close pa to. Mamaya. Happy New Year talaga. Paano ba yan? Automatic. Ba't automatic sila? Ba't ako hindi? Hindi tayo makapasok sa Rico Land. Bakit ganun? Balik tayo sa tinambayan natin kanina. Yun na ang ating safe place. Siguro mamaya magtatanong tayo kung paano makapasok dun. So guys, ang main plan ko lang talaga is makapag-motor sa Japan. Wala nang iba. Yun lang talaga yung plano, yun yung goal. And nagawa naman natin, nakapag-motor na tayo. Ang problem ko ngayon is di ko alam kung saan ako pupunta. Dahil yung recall, hindi tayo makapasok. Kung nag-iisip ako na magmotor dito, ang gusto ko na rin sana puntahan yung Mount Fuji. Kaso 2 hours from here kaso mag-isa lang ako eh. Hindi naman ako taga dito. Baka mamaya maligaw pa ako. Baka kung ano pa mangyari sa akin na may CBO. Baka pumuntang Ricoland dyan. Sunod kaya tayo, no? Paano ba ako makapasok dyan? Ba't di ako makapasok? Sumimasen. Tignan natin kung paano nga. Yan, kanina, long press. Ba't tayo? Ba't tayo? Okay guys, what a failure. Kaya pala di tayo makapasok. Close pala sila. So January 1 close sila. Ang bukas nila bukas pa, January 2. Talagang Happy New Year from Ricoland. Yun, wala tayo ibang gagawin kung di enjoy na lang tong Tokyo, Japan. Tignan lang natin kung ano yung mga pwede nating puntahan at makita dito sa ating motorcycle trip in Japan. Let's go. Kalimutan ko saan nga ba yung tamang daan. So bale baliktad. So dito tayo dadaan. Tama ba? Saan tayo lilif? Dito. Counterflow. Yun yung naalala ko lagi. Yun yung lagi ko inaalala. Para di ako malito. Lagi kong iniisip magka-counterflow ako. Isipin mo lagi ka magka-counterflow. Isipin mo kamote ka. Sabi ko, enjoy na lang natin yung pag-drive dito. Dahil maganda talaga yung lugar dito, guys. Makapag-drive na tayo sa Japan. Ay, nako, grabe. Ang sarap sa pakiramdam. Driving in Japan. Kaso ang lamig. Good decision yung pagkuha ko nung AAP. So worth it yung 4.2. Shit, sakit. 4.2 tapos itong price pala nito umabot ng 15k yen, bali sa pesos umabot siya ng 6k, 6.1 to be exact. Shin Hashi Dori. Tingnan nyo yung kalsada, diba may mga araw talaga na designated, kaya hindi ka malilito eh. Wow, ang ganda dito. Guys, saan tayo pupunta? Ueno. Ayun, basic na sa atin. basic na sa atin yung daan, kabisado na. Kami. Sarado ang UPC ride on. Shit. Ay nako, sarado. Nako naman, palpak tayo ngayon talaga. Meters, make a U-turn. Sarado ang UPC ride on. Saan tayo pupunta niyan? Wala tayo ibang pupuntahan yan, no?
So yun guys, meron akong hindi na pag-aralan. Hindi ko na pag-aralan sa Google yung mga pagbukas-bukas ng mga shop ngayon dahil nga New Year. Dahil siguro din sa kalungkutan ng New Year kagabi, walang paputok, walang fireworks. Akala ko gusto lang ng mga tao dito magtrabaho lang na magtrabaho. Akala ko January 1 nasa isip nila, walk, let's walk. Yung pala, nagsasara din yung ibang mga shops. So, ayun, wala tayong napuntahang motorcycle shops ngayon. Kaya ngayon, babalik na tayo sa hotel. Pag-aaralan din natin kung paano ba mag-park sa mga bawat lugar. Kung pwede ba isang pa yung motor doon, kung pwede bang gumidid lang. So ayun guys, dito ko na tatapusin yung video. Hahayaan ko na lang kayo na makita yung mga daan dito sa Japan at iiwan ko lang nakabukas yung video natin. So yun guys, maraming salamat sa panonood. MotoGT all the way from Japan. Goodbye. Mali pala, dapat ganito pala yung kanta natin. Temarin ni kamaka ni kamika ni makamakamakamakame kamakamakama tan 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 tan. Oh, mori. Ayun guys, maraming salamat sa panonood. Goodbye. Naninigas na yung kamay ko. Oh, lamig sobra. Grabe.